Magandang umaga mga bata. Para sa ating asignaturang Araling Panlipunan, duduko na tayo ngayon sa ikalimang aralin. Ito ang katangiang pisikal ng mga lalawigan. Iba-iba ang katangiang pisikal ng bawat lalawigan sa isang rehiyon. Ano ba ang ibig sabihin ng katangiang pisikal mga bata? Ito ay tumutukoy sa taglay nitong mga anyong lupa at anyong tubig na ang ilan ay magkakaugnay hanggang sa mga karatig na lalawigan. Bukod sa mga anyong lupa at anyong tubig mga bata, bahagi rin ng katangiang pisikal ng lalawigan ang panahon at klima na umiiral dito. Unahin natin ang katangiang pisikal ng mga lalawigan sa rehiyon. Alam naman natin na nakikilala ang isang lalawigan dahil sa naiibang katangiang pisikal nito. Maaaring ang mga anyong lupa at anyong tubig na mayroon ito ay katulad sa mga karatig na lalawigan sa rehiyon, ngunit magkakaiba ang anyo at katangian. Papakita ko sa inyo ngayon ang mapang pisikal ng Region 11 o tinatawag natin na Davao Region. Alam naman natin mga bata na ang Region 11 o Davao Region ay matatagpuan sa timog silangan ng Mindanao at meron itong 5 lalawigan. Ito ang Davao del Sur kung saan nabibilang ang Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental at Davao Oriental. Ngayon isa-isahin natin ang mga lalawigang ito. Unahin natin ang Davao de Oro. Ang Davao de Oro ay sikat sa mga magagandang tanawin. Isa na dito ang Maragusan. Ito ay tinaguriang summer capital ng Region 11. Ano-ano pa ba ang makikita natin sa Davao de Oro? Doon natin makikita ang Malumagpak Falls, ang mainit sulfuric hot spring dyan sa Mako, Davao de Oro, ang Tagbibinta Falls sa Maragusan din ito makikita, ang Awaw Falls na makikita sa Moncayo, Compostela Valley, Davao de Oro. Dito naman tayo sa Davao del Norte. Isa sa makikita natin sa Davao del Norte ay ang Samal Island kung saan maraming mga beaches, maraming mga vanishing island na makikita sa islang ito. Sa Davao del Sur naman, dito natin makikita ang pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Ito ang Mount Apo. At makikita din natin sa Santa Cruz, Davao del Sur ang isang sikat na beach resort. Ito ang Pasig Islet kung saan gawa ito isang isla na gawa ng mga tao. Sa Davao Occidental naman, pinakasikat dito ang Little Boracay dahil sa itsura nitong para siyang isla ng Boracay. At ang Davao Oriental, makikita natin dito ang Sleeping Dinosaur doon sa Mati at itong Pujada Island sa Mati City rin. Sa Davao Oriental din natin makikita ang Aliwagwag Falls. Ngayon mga bata, ilan lang yon sa mga katangiang pisikal ng Region 11. Ngayon naman, dumuko tayo sa magkakaugnay-ugnay na mga anyong lupa at anyong tubig. May mga anyong lupa o anyong tubig na mahigit sa isang lalawigan ang nakasasakop dahil sa laki, lawak o haba ng mga ito. Halimbawa na dito ang Region 3 na saklaw ng mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Ang tuloy-tuloy at pinakamalawak na kapatagan sa Central Luzon. Pagsasaka ang karaniwang gawain ng mga taga rito. Makikita din sa Region 3 ang bulubundukin ng Zambales na bumabagtas mula sa Pangasinan. Dito din natin makikita ang bundok ng Tapulaw na nasa Palawig, Zambales at ito ang pinakamataas na bundok sa Zambales. Sa bunduking din ito matatagpuan ang Bulkang Pinatubo. Nasa Central Luzon din makikita ang ilog ng Pampanga. Ito ang ikatlong pinakamahabang ilog sa
Pilipinas. Nagmumula ang tubig nito sa mga bulubunduki ng Caraballo at ng Sierra Madre at dumadaloy papuntang timog at timog kanluran palabas sa Luok ng Maynila. Ngayon naman dito tayo sa panahon at klima sa mga lalawigan. Ang panahon o weather, ito ang kalagayan ng papawirin sa loob ng ilang oras. Ang panahon ay tumutukoy rin sa season, maaaring tag-ulan, yan ang wet season o tag-init, dry season na nakabatay sa dami ng ulan. Ang klima naman o climate, ito naman ang pagkilos ng papawirin na umiiral sa isang lugar ng pangmatagalan. So kung pagklima, yan ay pangmatagalan, pagpanahon naman sa loob ng ilang oras lang. Ngayon, dito naman tayo sa panahon sa mga lalawigan. Ang Pilipinas ay nakakaranas ng dalawang uri ng panahon. Ito ang tag-ulan at tag-init. Naapektuhan ito ng monsoon. Ano bang ibig sabihin ng monsoon? Ito ay sistema ng hanging nagmumula sa tiyak na direksyon at umiiral sa loob ng ilang buwan. Ngayon, itong habagat o southwest monsoon, ito ay mainit at maaalinsangan na hanging nagmumula sa direksyong timog kanluran. Ibig sabihin, nagdadala ito ng makakapal na ulap na nagbubuhos ng malalakas at matitinding pag-ulan, lalo na sa mga lalawigan na nasa gawing kanluran. Umiiral ang habagat mula Hunyo hanggang Setyembre. Samantala, ang northeast monsoon naman o amihan, ito naman ay malamig at tuyong hangin na nagmumula sa kabundukan sa direksyong hilagang silangan. Nagdadala ito ng manakanakang pag-ulan, lalo na sa mga lalawigan sa gawing silangan. Umiiral ang amihan mula Nobyembre hanggang Marso. Sa panahon ng tag-ulan, simula buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre, madalas ang pag-ulan na karaniwang dulot ng habagat o ng bagyo. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng habagat at amihan. Itong habagat, ang pinagmulan nito ay kanluran o timog kanlurang bahagi ng mundo. Samantalang ang amihan, silangang bahagi ng mundo. Ang katangian ng habagat, mainit at maalinsangan o humid ang panahon. Samantala ang amihan, malamig at tuyong panahon, cold and dry. Ang epekto ng habagat, makapal na ulap at malakas na ulan. Samantalang ang amihan naman, manipis na ulap, mahinang ulan at malamig na simoy ng hangin. Ngayon dito tayo sa tipo ng mga klima. May 4 na uri o tipo ng klimang umiiral sa Pilipinas. Ang lokasyon at distribusyon ng ulan ang mga pangunahing salik sa tipo ng klima na nararanasan sa mga lalawigan. Ano ba ang mga 4 na uri o tipo ng klimang umiiral sa Pilipinas? Unang tipo, nakararanas ng dalawang tiyak na panahon. Tag-init mula Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan sa ibang mga buwan ng taon. Pinakamaulan mula Hunyo hanggang Setyembre. Kabilang dito ang mga lalawigan sa Region 1, kanlurang bahagi ng Mountain Province, Region 3, Region 4, National Capital Region, kanlurang bahagi ng Mimaropa, katimugang bahagi ng Region 6 at ang isla ng Negros. Ang tipo 2 naman o ikalawang tipo, hindi ito nakararanas ng tag-init. Pinakamaulan sa mga buwan ng Disyembre hanggang Pebrero at kakanti ang ulan tuwing Marso hanggang Mayo. Kabilang dito ang hilagang bahagi ng Cordillera Administrative Region, pinakasilangang bahagi ng mga lalawigan ng ikalawang rehiyon, Region 4 at Region 5, at ang malaking bahagi ng Region 8 at ng Caraga.
Ang ikatlong tipo naman ay nakararanas ng kalat-kalat na pag-ulan na may maikling panahon ng tag-init sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Maaaring sa mga buwan ng Disyembre hanggang Pebrero o Marso hanggang Mayo. Kabilang dito ang malaking bahagi ng Region 2, Cordillera Administrative Region, Region 6, Region 7, Region 10, at ilang lalawigan ng Region 4, Mimaropa at Barm. Ang ikaapat na tipo, nakararanas ng pantay na distribusyon ng pag-ulan sa buong taon. Kabilang dito ang silangang bahagi ng Region 5, malaking bahagi ng Region 7, Region 8, Region 11 at Region 12. Ibig sabihin, ang Davao Region ay nasa ikaapat na tipo. Ibig sabihin, nakakaranas tayo ng pantay na distribusyon ng pag-ulan sa buong taon. At laging tandaan mga bata, magkakaiba ang katangiang pisikal ng mga lalawigan sa rehiyon. Mayroon tayong mga anyong lupa at anyong tubig na magkakaugnay at nararanasan sa mga lalawigan ang panahon ng tag-init at panahon ng tag-ulan sa loob ng 1 taon. Ngayon gawin natin ang nasa pahina 77 ng inyong aklat. Punan ang patlang ng letra ng tamang sagot. Bibilugan lang natin ang titik ng tamang sagot ha. Una, ang ilog patlang sa Central Luzon ang ikatlong pinakamahabang ilog sa Pilipinas. A. Abra, B. Pampanga, C. Chico. At ang tamang sagot ay titik, B. Pampanga. Pangalawa, ang pinakamataas na bulubundukin sa Pilipinas ay ang A. Caraballo, B. Sierra Madre, C. Cordillera Central. At ang tamang sagot ay titik, B. Sierra Madre. Ikatlo, makikita sa rehiyon ng patlang ang pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas. A. Cordillera, B. Central Luzon o C. Caraga. At ang tamang sagot ay titik, B. Central Luzon. Ikaapat, ang patlang ay sistema ng hangin na nakaaapekto sa uri ng panahong nararanasan sa mga lalawigan. A. Altitude, B. Cold, dry season o C. Monsoon. At ang tamang sagot ay titik, C. Monsoon. Panglima, ang mga lalawigang nasa patlang ng klima ay nakararanas ng tag-init mula Nobyembre. Ito ba ay A. Ikalawang tipo, B. Unang tipo o C. Ikatlong tipo? At ang tamang sagot ay titik B. Unang tipo. At dito nagtatapos ang leksyon natin sa araw na ito. Ako ulit si Teacher Juna. Hanggang sa muli, paalam!